Kwaresma na naman o sa mga kaibigan nating mga Tradis Quadragesima, 'di ba? So, dahil Kwaresma na naman, marami na naman tayong mga observances, disciplines, o baka sabihin ng iba, celebrations 'no. So, anyways, dahil ngayong araw na ito kung kailan lalabas itong episode na ito ay umpisa ng Kwaresma 'no, Miyerkules de Ceniza, Miyerkules ng Abo. Usapang ano tayo, proper 'no, proper doing of Lent. Ano nga ba talaga ang Lent ba ay ino-observe o sine-celebrate o baka iba ang dapat nating term 'no? So, 'wag na nating patagalin ito. Ito po muli si Lennon Ako naman po si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Sel, Tama, musta? yes. Ayos lang. Gaya nga ng sabi mo pare, taon-taon na lang dumadating, madalas nalalagpasan, o kung hindi naman ay parang nakakasanayan na lang to the point na minsan, sige lang hayaan mo na, Kwaresma lang naman ulit 'yan, Kwaresma lang naman 'yan. Ang mas excited na sa Kwaresma lately na napapansin ko, yung mga may-ari ng mga pizza company. Kasi Mhm. as early as a month before Ash Wednesday magpo-post na yan ng advertisement na meron kaming Lenten meal, Lenten budget meal na, yung pizza namin gawa sa isda at sa mushroom lang. So, walang karne. So, sila kahit papaano yung mga commercial ang pag-iisip, Medyo naka-capture nila yung isang aspeto, pero still it's a fragment of what really Lent is all about. And yun nga, yun yung aking tanong na gustong i-post sana sa episode na 'to. Since kung gusto niyo, kung saan galing yung salitang Lent, ano yung disciplines of Lent, ano yung, mga tampok na tema sa pagdiriwang ng Kwaresma, ang daming podcasts. Makinig na lang kayo ng Feeling Propeta kasi mas ano yun, Thank the Lord. mas tinatalakay nila yun doon. Pero dito pare, more on, well, attempting 'no, ng, practical na theological at, philosophical in a way na inquiry tungkol sa Kwaresma. Father Lennon, ang pinakatanong ko lang, ano ba ang tamang verb na puwede nating i-associate kapag tayo ay pumapasok sa panahon ng Lent o ng Kwaresma? Is it to celebrate Lent o to observe Lent? Observance ba o celebration? O baka meron bang, mas appropriate o mas bagay o angkop na, ah, term? No, yun yung basically yun lang yung point ng episode na 'to, 'no. So, kasi ano, 'no, you have observance on the one hand and celebration on the other. So, let's critique first kung ano yung mga, ah, ano ba tawag dito, mga, connotations kung yun yung mga gagamitin natin. Yeah, anuhin muna natin 'no, reviewin muna natin yung dalawang words na 'yan na madalas ginagamit hindi lang sa konteksto ng Kwaresma, sa konteksto ng misa for example 'no, sa konteksto ng religion as a whole 'no. And then later on, saka natin tingnan, ano ba talaga yung punto nitong podcast na 'to, ano yung i-o-offer natin, yung tertia via 'di ba, yung the third way. So, let us first look at the origins of these two words, celebrate and observance. And then paano natin 'yun sinasabuhay ngayon 'no? First, let us go sa etymology kasi para ma-gets natin, eh. Now,
Some of you might say, "Teka, parang wala namang point 'tong podcast na 'to." Kasi words lang naman 'yon. Celebrate sa observance. But actually, words are very important 'no. Pumunta ka sa philosophy, may sariling branch 'yan, yung philosophy of language, 'no. Sabi ni Wittgenstein, "Words can make or break," 'no. So, yung mga meanings na ina-ascribe mo dun sa words. And in fact, that is also very biblical, 'no. Remember, God created the world rather, through His word, 'no, and He saved the world through the word, 'no. So, very important 'yun, yung kahit yung mga terms lang na ano. So, let us go back muna sa etymology. Saan nanggaling yung dalawang salita 'no, para makita natin anong pinagkaiba niya sa ano natin, sa application natin 'no. So, the first word na puwede nating i-apply sa Lent ay yung observance. Mas traditional ito, 'no, to observe Lent, to observe the Lenten disciplines. 'Di ba maririnig mo yung mga 'yan, eh. Observance, 'no, to observe comes from the Latin observare. No? Ob is above, 'no, servare is to keep watch, to keep safe, 'no. So, you are keeping safe something. You are um, attending, you are giving attention to something, 'no, or regards to something. So, to observe Lent, ayun ang ano, ang focus natin. We are keeping the traditions, we are complying with the disciplines of Lent, 'no. On the other hand, yung mas, um, modernong ginagamit ng mga kaibigan nating ano, foolhard NO people. Eh, yung to celebrate Lent 'no, from Latin of course celebrare 'no, celeber means much frequented o populous o famous 'no. That is, ang meaning niyang celebrare is to honor, to publish, to frequent, magkakapareho yang mga 'yan 'no. So, makita ninyo ngayon yung dalawang ano, movements 'no. The other hand, to observe Lent, ang pinaka-focus niya ay yung disciplines ng tiyempo nung, Kwaresma. On the other hand, to celebrate, ang focus nun ay hindi yung ginagawa, rather yung mga gumagawa nito, gano'n. Kaya ngayon hindi na natin ginagamit yung ano, to offer mass, to hear mass, ginagamit natin to celebrate mass kasi ang focus natin, hindi kasi ang sambayanan ng Diyos ang nagse-celebrate nung misa. Yan ang sinasabi sa atin ngayon, 'di ba? So, kita mo yung dalawang focus na yun 'no, na magkaiba, oo, nagtatagpo yung mga yun, hindi naman ibig sabihin hindi yun puwedeng ma-reconcile na automatically contradictory sila. Pero dahil meron kang emphasis dito sa isa, iba yung emphasis mo sa kabila 'no. Yan ay etymology. Now, how is it in practice? Sige Sel, ikaw ang mag-discuss nung practical na dimension. Well, well, to share my ano, my personal experience siguro of the season of Lent 'no, while growing, over the years 'no. Yun nga, napapansin ko merong disconnect, sa sa personal life mo tsaka dun sa season, eh. And I think 'no, yun din yung una kong lament 'no, or critique in a way na, um, masyado ng modernize, masyado na tayong sekular, 'no, secularized na masyado ang society, na yung panahon natin at yung panahon ng pagsamba o yung liturgical season, hindi na tayo attuned talaga sa season. Ang pinaka-glaring o pinaka-evident na masasabi natin, halatang-halata na sobra yung sobrang pagiging sekular ng
ng lipunan, especially sa Pilipinas, ay yung season ng Pasko. Ang season ng Pasko, sisimula yan actually December 24 ng madaling araw, eh, 'di ba? I mean, December 25 in a sense ng hating gabi, 'di ba? Yan talaga ang original na ano, eh, or yung vigil mass ng Pasko, which is yun nga, December 24 dapat yan ng gabi. Yan ang season ng Pasko, 'di ba? Pero dito September 1, 'di ba, magka-ano na, may mga Christmas songs na and nagde-decorate na yung ano, yung mga opisina, mga bahay. And while the church 'no, even the church from time to time makikita mo may mga iimbitahan sila sa media na mga pare, mga obispo, and they will be asked 'no to tell the world something about Christmas 'no, to teach or remind Filipinos about Christmas. Nire-remind nila 'yun paulit-ulit, pero hindi na 'yun nagsi-sink in, eh, 'di ba? Hindi na synchronized sa atin yung liturgical seasons. Isa pa ito, Kwaresma. Why? Yung napansin ko, kahit sa akin 'no, I'm not proud of it pero well yun nung ano, eh, dun ako lumaki din, eh, na dun lang sa mga dramatic na aspects, eh. Dun mo lang mararamdaman yung Kwaresma itself, per se, sa sarili ko 'no. So halimbawa yung Miyerkules ng Abo, ang highlight lang niya ay yung abo. Kasi nga wala namang ibang araw sa buong taon na magpapahid ng abo, dun lang, Miyerkules ng Abo lang. Tapos meron pa nga yung connotation 'no, yung na-receive ko rin 'to, eh, sa parents ko yata o sa mga matatanda sa paligid namin, na kapag namarkahan ka ng abo, kapag ikaw ay nagsimba at nagmarka ng abo, ikaw yun lang, yung mga namarkahan lang yung bawal kumain ng karne at dapat mag-fasting. Meron pa nga yun, hindi ko makakalimutan, eh, during the time nasa St. Francis, kakristan ako, so nag-serve ako. Tas yung parish priest ng Sagrada Familia 'no, so misa. Tas ang baon ko ay adobong manok. Tapos, eh, siyempre high school na ako nun so, probably I was 15 or 14 that time, eh, 14 yata ang ano, ang universal law 'no sa abstinence. Tas sabi dinispensa agad nung pare, eh, wala naman akong idea dun sa dispensation, sabi niya lang, "Okey lang yan." So yung gano'n, yung parang sa sa katuruan ng simbahan, 2 araw na nga lang yung mandatory na abstinence 'no, fast and abstinence. Ash Wednesday and Good Friday, tas abstinence lahat ng Fridays of Lent. 'Di mo pa magagawa, 'di ba? Tas kung hindi mo siya magawa, kung sasabihin lang sa'yo, okey lang 'yan. Well, on the one hand, that's in a way consoling na okey lang 'yan, hindi naman tayo perpekto. Hindi naman tayo legalistic, hindi tayo rigid. So, hindi tayo dapat maging scrupulous. On the other, baka naman sobra, to the point na wala ng reminder na, sige bawi ka naman sa ibang araw, 'di ba? 'Di ba? So, kailangan ng pagbabalanse. So, after Ash Wednesday, eh, siyempre fresh-fresh pa yung Lent ano, fever. So, ang dating niyan ay first Sunday of Lent 'no, magsisimba ka ngayon. Eh, yun yung unang ano, Sunday na wala ng Gloria, walang Alleluia, 'di ba? Tapos yung gospel ay Temptation of Jesus, okey. Pero after nun wala na. Suwerte lang ako na tayo sakristan tayo so we are always looking forward every Friday pupunta tayo sa iba't ibang purok 'no, yung mga area na sakop ng parish for us to conduct the Stations of the Cross, to pray the Stations of the Cross. Pero hindi tayo Katoliko, ako dumating ako sa point na gano'n na hindi na pala simba, wala na magkita tayo sa Linggo ng Palaspas na, kasi yun yung may palaspas. Oo, mamagay-way ka 'no, um, tapos yun nga the drama of the Holy Week kasi yung gospel, it's quite different how it will be proclaimed 'no, twice a year lang din. Palm Sunday and Good Friday kasi nga mahaba yung tinatawag na Passion Narrative.
Pero after Palm Sunday hindi na naman tayo magkikita, magkita na tayo Huwebes Santo ng gabi. Kasi kung hindi mo naman ano, hindi ka aware sa Chrism Mass o yung consecration ng Holy Chrism, yung mga langis para sa pag-consecrate ng mga tao, ng bagay, eh, hindi ka naman pupunta sa cathedral to witness that. And sadly nga, even those who are inside the church 'no, like me 'no, sa ano ko, sa aking pangungumpisal in a way, ah, nag-fail pa nga ako at first, to understand what Christmas was all about kasi yun nga, yung naabutan ko yung mga ang naging praxis ng bigutan or in a way nung mostly ng mga parokya sa Pilipinas, para siyang ano, meet and greet ng iba't ibang pari ng diocese and para kang taga-suporta ng parish priest mo. Ang lalaki ng tarpaulin tapos puro congratulations, we love you. Pero after quite some time, mumurahin mo rin naman, sisiraan mo, tsitsismisin mo, 'di ba? Pero yun, "We love you father," 'di ba? After nun pagka may hindi magandang desisyon yung pare, sisiraan mo, 'di ba? Nagkakasala o nanghihina, ikaw yung unang magju-judge. So, ang napaka-ano, walang dating 'no, may disconnect again. Ta's yun na, ah, yung dramatic in a way, yung Holy Thursday kasi paghuhugas ng paa tapos altar of repose, napaka-solemn. Then the next morning, hindi ka attend ng Grand Stations of the Cross, yung Stations of the Cross ng Biyernes Santo, babalik ka ng 3:00 para sa, ah, celeb commemoration of the Passion of the Lord. Eh, parang ano ka na, numb ka na sa pain, eh, sa passion. Then after that yung prosesyon na mahaba kasi Santo Entierro. Tapos balikan na bukas na ulit, Easter Vigil na, sa gabi, tas Easter na. Then kung medyo may takot ka sa Diyos, 'di ba? Medyo conscious ka pa sa obligasyon mo, magsisimba ka muna bago ka mag-swimming. Pero yung iba, nakaalis na ng Huwebes Santo kasi wala ng pasok, eh. So, nasa outing-an na sila hanggang Easter Sunday. So, sa akin, bilang yung tipikal 'no, o nominal Catholic in a sense, na nakakahiya sa akin na may background na, tapos napunta pa akong naging gano'n. So, pero what if yung mga katulad ko na wala namang background 'no, and they just understand na wala, eh, kung ano man, eh, wala namang pasok, eh. So, family day, hindi naman siguro kasalanan, maiintindihan naman siguro ni Lord and yun ang sinasabi kong disconnect 'no, when it comes to the the alam mo yun, yung sorry ha, allow me to be blunt, yung lunod na nga sa quote unquote catechesis ang mga tao 'no, the lay faithful, lunod na sila lagi sa maraming mga pari na ginagamit yung homily as catechesis, pero hindi nagsi-sink-in, hindi lumulubog, eh, yung pako hindi bumabaon ba 'no, ta's hindi nanunuot sa atin yung yung hindi lang yung understanding kasi understanding is something that is cognitive, eh. Yung affective part, yung yung affects natin ba, which is yung appreciation, at the same time yung pag-attune sa panahon na kapag Lent merong ano, eh, meron ka dapat ano, eh, meron tayong internal na change na ini-expect sa sarili natin 'no, sa Lent. O hindi lang sa Lent, pero specifically dahil Lent season. Yun ang ano, yun ang aking unang ano, primary reflection ko 'no, na when it comes to the praxis and the apparent disconnection between
the reality of this liturgical season and how we perceive as a collective, how we understand, appreciate, and somehow observe. Yan. We use the etymological sense, no? Observe this season. Parang nakakalungkot lang din kasi nga taon-taon. Pero gano'n pa rin, walang walang visible na effect na sa atin. Unlike nakakaingit lang kasi yung ibang mga bansa, tayo matagal na rin naman tayo na Kristiyano, 500 years na rin naman tayong Kristiyano. Yung mga kasabay natin mas matanda pa nga tayong bansa na Christian kumpara sa iba, kung tutuusin, 'di ba? Pero bakit sa kanila meron silang gano'ng klase ng awareness na kapag nag-change ng season mag-iiba ka rin dapat ng mentality. Kakaroon ka ng parang metanoia, 'di ba, magche-change ka ng mind, eh. Magiging subdued ka. Dati kasi may gano'n pa tayo, 'di ba? Pero kapag Holy Week lang, yung ang Eat Bulaga o yung kung sino yung, counterpart niya sa ibang channel, magsa-subdue. So, instead na game show at puro sigawan at sayawan at katatawanan, magiging Holy Week special siya na drama, na may values na ini-integrate yung palabas, 'di ba? So, everything is subdued, everything is mellow, 'no? Pero still may konting miss, eh, kasi, ah, more on pag-subdue lang tayo in respect of the Christians or the Catholics who observe, eh. Pero yung pag-subdue naman natin as Catholics hindi kasi yan dahil magsa-subdue lang tayo dahil lang for the sake of Lent lang, eh, wag lang tayo hindi kasi yun dapat constant na understanding na it's because of the passion of Christ and the reality of sin that nailed Jesus on the cross. So yung mga gano'n, yung gano'ng klase ng awareness yun yung medyo sa tingin ko kailangan mabalik 'no, sa consciousness ng mga kapatid nating Katoliko din. Ayun, yun yung ano ko sa praxis, medyo ano 'to, medyo kuwan na tayo dun, kritikal yung lagay natin. Medyo namamatay kasi nga, gaya nga ng sabi ko, although pabiro, nakikinabang na lang is yung mga ano, food chains. Kasi 'di ba, Lent na so gawa tayo ng flavor na pang-Lent. Kasi pagka Easter season tatanggalin na nila yun, eh. Wala ng fish and ano, scallops with siyempre hindi na rin mozzarella cheese kasi galing sa baka yun, mga gano'n ba, 'di ba? Ayun. Actually yun din, eh, um, we have gone from using nga yung term na observance 'no, especially after 1960s when we transition from the Second Vatican Council 'no. Kasi well, when we say to observe Lent, to observe the disciplines of Lent, yun nga focus tayo dun sa ano, sa obserbansya, sa paggawa ng mga disiplina. To the point na 'di ba, 'pag sinabi mo nag-o-observe parang yun nga, parang nagbabantay ka lang, eh, 'no? Parang tini-take in mo lang yung nakikita mo, pero wala ka talagang participation, 'no? And that is actually the point 'no, ng liturgical reforms ng Second Vatican Council, especially yung participation. Kaya we now prefer the term to celebrate, 'no? We celebrate Lent, we celebrate the Mass. Kasi ang focus dun na lahat tayo 'no, lahat ng Katoliko hindi lang yung pari, nagse-celebrate tayo. So, active tayo, which is good. However, ito naman din ang critic ko doon sa nangyari na yun kumbaga, ano, unintended consequence I think, is that today or nowadays rather, parang na-cheapen na natin yung experience ng Lent 'no, na yun nabanggit mo kanina Sel, eh, kuhang-kuha mo, eh, yung tipong yung idea na, "Hindi, okey lang yan, hindi naman yan kasalanan, hindi naman yan ano, ni Lord." 'Di ba? Magbabakasyon ako kasi ano, eh, tawag dito, family day, 'di ba?
O kaya yun yung idea na ano, kabaliktaran naman yung kung observance lang, idea na, 'pag 'di ka nakakrusan, 'di ka nalagyan ng aboy, hindi ka magfa-fast at mag-a-abstinence. Madaya naman, daya naman nun. Pero yun nga, if you stick on and just highlight one aspect, observance man yan ng disciplines, o yung idea na hindi, it's a celebration. So ibig sabihin dahil celebration lagi lang masaya, so tatanggalin mo na yung idea ng sacrifice, tatanggalin mo na yung idea ng, well, hindi naman sa tatanggalin mo yung idea ng sacrifice, pero ichi-cheapen mo yung idea. For example, fasting, ano lang yan, diet 'no, sabihan ko para makapag-diet ako, oh. Abstinence, hindi kasi ano naman na, tawag dito, madali na namang hindi kumain ng karne kaya ang mag-abstain na lang kayo sa social media o mag-abstain kayo sa pangtsitsismis. Hindi yun, kasi kasalanan yung mga yun, I mean kasalanan yung tsismis, hindi naman yung social media. So, 'di ba dapat hindi mo sinasabi na, i-give up mo yan kasi hindi naman mabuting bagay yung pangtsitsismis. Yung social media, well, it may help actually 'no, mag-abstain ka sa social media. Pero iba pa rin yung ano, traditional practice na mag-abstain mo sa meat. Why? Because it trains your own body, your own body to accept na iba itong tiempo na 'to, iba itong season na 'to, na mayroong something special here that I am preparing for, 'no? And eto, sa mga nagfa-fasting, sa mga nag-a-abstain buong taon. Alam ninyo ano ninyo, you can attest na mas nagiging sharp yung utak mo, in the sense na mas aware ka sa ginagawa mo, 'no, morally speaking. And that is when you fast or you abstain because of that, because of moral and spiritual reasons. Not because of wala, nakasanayan lang, o kaya hindi, sabayan ko na sakto, Lent, eh, di mag-aano na ako para sa aking body goals, 'di ba? So, 'di ba, yung nagchi-cheapen, yung idea na, hindi, we are celebrating this, ang importante mahal ka ng Diyos. Yung experience mo na, sige okey na yan. I mean, kung ako siguro yung pari noon, oo, bibigyan kita ng dispensation kasi nga akala nga naman pauwiin pa kita para bumili ka ng ano, isda, 'di ba? Pero yung way of saying it na parang, "Okey na yan, 'di naman importante yan." Parang gano'n, 'di ba? 'Di naman importante yan. Ang dami nating tinanggal na ganyan sa simbahan, 'no, unconsciously, na lagi tayong, 'di naman importante yan." 'No, importante mahal tayo ng Diyos, 'no. Ayaw nating maka-offend, eh. Ah, baka kasi makalimutan ko na. That's one thing na, um, compassion, yung pastorality ng mga bagay-bagay. Sure, thank you Lord kasi may mga gano'ng pastors. Kumbaga, ang aking ano dun 'no, I am always being reminded of Padre Pio, na why, ano ba yun, parang may nagtanong yata sa kanya na, "Bakit napakagaan ng mga penances na binibigay mo sa mga penitents na lumalapit sa'yo?" Tapos only to find out na Padre Pio is bearing the half of the penitences ng mga naumpisal. Parang gano'n, sure, that's ano, siguro that's one thing about shepherding of souls. Pero 'no, and sa tingin ko wonderfully na-point out mo rin, pre, yun yung isang danger din, na okey na yan, maintindihan naman ni Lord, mahalaga alam mong balance. Ang kinakatakot ko dun baka mamaya hindi na siya about pastoral charity, but rather dini-dismiss natin or even vilify, 'no? Kasi I'm sorry pero I used to have professors na talagang merong ano, mga halimbawa, may socialist na leanings, for example, kaya medyo communist inspired yung kanilang academic journey. Talagang pansin talagang even to the point of dine-demonize nila yung ano, ang nire-reverse nila, kini-criticize nila, ah, uncharitably to the point of being unchristian na towards the church,
Hindi, mali nga ang simbahan niya kasi ano yan, eh, that's just ano, pakulo lang yan, rigidity lang yan ng Council of Trent. May maririnig kang gano'n and for a layperson, for example, for a former seminarian during that time, if you're a seminarian, mai-scandalize ka, eh. Then eventually, 'no, some of us, 'no, let's pray for them, especially yung mga na-ordain, 'no, ibe-bear nila yun, eh. Kasi yun na yung upbringing nila sa formation. Dadalhin na rin nila yung psyche na yun. So, magpe-perpetuate yung gano'ng klase ng mentality na, "Ay hindi, yung mga ganyang blessings ano yan, eh, popular ano yan, eh, ano yan, folk Catholicism yan, eh. Hindi yan healthy, dapat yan i-correct." 'No? So, okey lang yan, yung pagkain ng karne naman puwede mo namang ano, bawasan mo yung iba, 'no? Wag ka nalang magyosi kung nagyosi ka. Kung nakakatatlong kaha ka, mag-isang kaha ka lang. So, nare-reduce, 'di ba, nache-cheapen yung mga timeless supposedly na may wisdom kung bakit yun. Ta's yun nga isa pang argument nila 'no, yung mga medyo, modern na yung kanilang ano, ah, academic, formation for example. Lagi nilang sasabihin, sa Europe lang applicable yan kasi doon staple ang meat. Dito sa Pilipinas ano yan, eh, hindi dapat nag-a-abstinence kasi hindi naman lahat kumakain ng manok, nakakakain ng karne. So, dapat ang i-abstain nila gulay. Naggaganon pa sila na parang feeling nila may gotcha moment sila o they are being wise in saying so na, dapat ang i-abstain natin ay kanin kasi yun ang staple natin. And kung ikaw, innocent ka, tabula rasa ka nung pumasok ka ng seminary, parang ano, appealing yun, eh, palatable yun na, "Oo nga 'no." Pero upon learning eventually na meron palang malalim na hugot o may wisdom ang simbahan kung bakit ang abstinence ay sa meat and bakit fasting ay one full meal and may two small meals na dapat kapag pinag-add mo ay hindi maging one full meal, ah, mare-realize mo na hindi siya burden, na rather napaka-charitable pa nga nung ano, na yung mismong theology yung point 'no, na sadyain mo deliberately try to deny yourself from the pleasure in the tongue, 'no, in your stomach para yung loss, yung kakulangan 'no, na medyo gutom ka, medyo uhaw ka, medyo, naiirita ka, ang pupuno rather ay yung Panginoon, 'di ba? Yun yung ano, eh, yun yung, point sana, eh, 'di ba? Sorry naputol kita. Pero yun nga, yun yung sinasabi ko din, eh, na 'pag observance kasi 'di ba, sa Pilipinas kasi ang understanding natin ng observance, especially kung sa DepEd 'di ba, medyo controversial lately. So, may isang superior pupunta, oobserbahan ka. So, ang parang mental image mo ng observe, yung dalawang kamay nasa likod, mamasid ka lang. Oh, walang hallelujah. Oh, naglalakad ng gano'n. Oh, nawawala ang bell after ng Huwebes Santo. Oh, violet pala ang kulay. Yun lang observe, eh. Nagmamasid ka Mhm. lang, eh. Pero yung talagang to the truest sense of the word ng observe, hindi. Observe, hindi ka part, 'no, nakikita mo yung bigger picture. Pero dapat alert ka, alisto ka whenever you are being called to take part in the situation, 'no. So, observe siya na hindi ka taga-masid lang na nakatanga ka lang, but rather wala ka, kumbaga para kang nasa ano, kung may stadium man 'yan o spectacle, nandun ka sa may railing, pero kung sakaling kakailanganin ka, ready ka para pumasok sa nangyayari sa loob. So, parang gano'n supposedly dapat, eh. Ayun, yun yung ano ko, nakikita ko lang din doon. At dahil nga crinitic mo na yung word na observance, let me critique naman yung word na celebrate 'no, yung celebrare, which is a very beautiful word 'no.
Ay, mapapansin ninyo anong wisdom ng simbahan, bakit tayo nag-change, hindi naman nag-change talaga kumbaga yung focus lang natin nire-focus natin from observance to celebration. Kasi nga observance in practice 'no, hindi in idea pero in practice nagiging gano'n. Para kang detached doon sa nangyayari tapos nanonood ka lang. On the other hand, celebration implies that you are part of the action 'no, implicated ka dun sa nangyayari. However, the problem, the unintended consequence ng refocusing na yun I think, ayun nga, we have begun to shy away from things na hindi celebratory 'no. For example, Lent, Lenten practices. Totoo yan maraming mga ganyan sa ano, mga intellectual Catholics 'no, that they think they know better than most of us. Who think na, "Teka, yang mga fasting, abstinence ano lang yan, rigidity yan ng mga medieval ano yan, errors." O tignan mo ngayon makakarinig ka ng mga ano, yung mga nagsisilis, yung mga nag-aano, nagko-corporal, penance 'no, maglalagay ka ng bato sa iyong sapatos ganyan. Masama yan kasi ganyan, ganyan. Ano yan ng mga ano, medieval. Paano gagawin natin, kung doon mas natatagpuan ng tao, na specific na tao yung ano, yung kanyang spiritual need. I mean ako personally hindi ako mag-aano, hindi ako maglalatigo sa likod ko 'no. Pero kung ikaw gusto mong magsilis, gusto mong maglagay ng bato sa sapatos, bakit kita pipigilan 'no? Except kung i-impose mo 'yan sa iba, 'di ba? So, nagkaroon tayo ng gano'n para tayong umiiwas do'n sa mga bagay na hindi celebratory. The problem is that Lent is actually yang 40 days na 'yan, sinusundan natin yung pag-akyat ni Kristo sa Jerusalem 'no. For example, yung ano, yung gospel ni Saint Luke, buong gospel ni Saint Luke, yan ay journey ni Kristo paakyat ng Jerusalem para siya ay maipako sa krus. Kaya naglalakad siya buong gospel na 'yan. Gano'n ang Lent 'no, naglalakad tayo kasama ni Kristo patungo sa krus. The problem now is that because we are so focused on the idea of celebration, we try to shy away from the cross. Sabi na, "No, kasi ano tayo, Easter people tayo." Tama naman na we ano, the church came forth from the resurrection. Tama naman, oo. Pero the resurrection is intimately connected, hindi mo mapaghihiwalay yung crucifixion. Kaya nga pagdating natin ng Semana Santa, yung Paschal Triduum na tinatawag, yung Huwebes Santo, Biyernes Santo at yung Easter Vigil, isa yang mahabang misa. Dire-diretso yan, 'no. Makita ninyo Huwebes Santo, mag-umpisa kayo ng Sign of the Cross, walang matatapos sa Sign of the Cross. Biyernes Santo, walang umpisa at walang tapos sa Sign of the Cross. Saan ka ulit makakapag-Sign of the Cross para sa final blessing? Sa Easter Vigil. Ibig sabihin lahat ng ginagawa mo 'pag inumpisahan mo yung Huwebes Santo, isang mahabang misa yon lahat, buo, 'no. Why? Kasi hindi mo mapaghihiwa-hiwalay, na okey ano lang ako, cross lang ako. Gusto ko lang yung passion narrative, resurrection lang ako. No, wala kang Resurrection Sunday kung wala kang Good Friday. Kaya nga siya Good Friday, kasi ultimately connected siya sa resurrection, 'no. So hindi natin puwedeng sa Gospel ni Saint John, sa Johannine Gospel, yung gloria ng Panginoon, yung kanyang kaluwalhatian, yung kanyang resurrection, at pati yung Pentecost nasa iisang moment lang magkakasama. Yun yung crucifixion, yun yung crucifixion. Nandun na niya ibinigay yung Holy Spirit. Doon kung sinasabi natin traditionally na ang birthday ng simbahan ay yung Pentecost, kay Saint John sa Johannine Gospel, ang birthday ng simbahan ay nung tinusok ng lance 'no, ng centurion yung, tagiliran ni Jesus at lumabas ay dugo at tubig 'no, signifying the Eucharist and baptism. That moment, tsaka dumating yung Espiritu Santo. So, yung cross hindi mo siya puwedeng ano,
iwasan, hindi mo siya puwedeng tanggihan porket hindi lang siya celebratory na prima facie 'no, sa superficial. Hindi 'yun, eh, very interconnected 'yun, eh. Kaya rin iniiwasan natin yung words na sacrifice 'no, and chini-cheapen natin yung sacrifice. Ang iniisip natin sa sacrifice, eh, magsakripisyo lang ako ng mga bagay na gusto ko 'no. Sige, wag ka ng mag-abstinence. Ang abstain mo na lang o bawasan, wag ka na mag-fasting, ang bawasan mo na lang ay yung iyong social media, ay yung iyong mga paggala. Okey, very good naman yun, very good yun. Pero sacrifice is beyond that, eh. Sacrifice is to give up hindi yung extra, but to give up everything, everything for Him 'no. Just as He has sacrificed Himself for us 'no. Yun yung pinaka-meaning nun, eh. Kaya anong unintended consequence ng puro focus tayo sa celebration, ayan yung mentality and praxis ng maraming tao na, okey lang yan ano, eh, bakasyon naman, eh, so magbabakasyon ako. 'Di ako mag-aano ng 3-2 'no, minsan lang magbakasyon ng 3 araw ng isang linggo, 'di ba? So, samantalahin ko na. Pero baka yun ang nalilimutan natin 'no, yung balance na hindi tayo palaging yun lang ang focus natin, observance lang ng disciplines na para bagang ano lang yun, nagche-checklist ka lang na, "Okey, nakapag-fasting na ako, nakapag-abstinence na ako." Or on the other hand, baka tinatabi mo yung lahat kasi nga matalino ka masyado, intellectual Catholic ka. Hindi ano, we are an Easter people, so celebrate, celebrate lang, ching chong ching chong ching. Pero 'di ba? So, maybe kailangan natin yung balance dun sa dalawang yun, eh. And before we go to that balance na titingnan natin later on. Siguro it's also time na tingnan natin ano bang sinasabi ng simbahan tungkol diyan sa discipline, sa fasting, tsaka sa abstinence. Excursus lang 'to before tayo bumalik dun sa mismong usapan, 'no. Kasi ang daming nalilito, eh, may mga nagsasabi pa sa'kin sadly may mga pari pa na parang, "Hindi, okey lang 'yan." Sa canon law 'no, Code of Canon Law, yung batas ng simbahan. From Canons 1249 to 1253. Tingnan natin, basahin natin 'no. The divine law, ibig sabihin galing sa Diyos, hindi galing sa simbahan. Dalawang bagay 'yan ang magkaibang konsepto sa batas ng simbahan. Merong ecclesiastical law at merong divine law 'no. Yung ecclesiastical law puwede yang baguhin ng simbahan anytime. Puwede niyang sabihin, "O sige, okey na." Kanina na. Pero divine law hindi yan puwedeng baguhin ng simbahan kasi galing yan kay Kristo, galing yan sa Diyos 'no. Divine law binds all the Christian faithful to do penance, each in his or her own way, no? In order for all to be united among themselves by some common observance of penance. However, penitential days are prescribed on which the Christian faithful devote themselves in a special way to prayer, perform works of piety and charity, and deny themselves by fulfilling their own obligations more faithfully, and especially by observing fast and abstinence according to the norm of the following canons. Canon 1250. Ito ang madalas nalilimutan. The penitential days and times in the Universal Church are every Friday of the whole year and the season of Lent. Minsan gano'n tayo, Kwaresma lang ako magfa-fasting tsaka mag-a-abstinence kasi yun lang naman yung required, eh. We forget na hindi, every Friday of the whole year we are encouraged 'no, kasi every Friday of the whole year. Imagine this, every week binibigyan ka ng chance ng simbahan na, mag-ano ka, repentance 'no, to go back again. Preparation mo Sunday, sakto magsa-Sunday, magsisimba ka. Go back again, then repent of your sins ngayong linggo na pero kadalasan anong nangyayari? Pinapabayaan na nung kumpisal natin, kailan tayo nangungumpisal, kung nangungumpisal tayo. Umpisal tayo once a year pagka Lent na. Tapos yung ibang mga parokya pa ang kumpisalang bayan, unang linggo ng Lent. Eh, di pagdating ng Easter ang dami ng kasalanan ng mga tao, 'di ba? 1251, abstinence from meat.
or from some other food as determined by the Episcopal Conference. So, kung trip ng CBCP baka nga gusto nilang ilagay yung mag-abstain sa kanin kung trip nila. Pero tama si Russell, may deeper meaning bakit meat, eh. So, 'yan, abstinence is to be observed on all Fridays unless a solemnity should fall on a Friday, 'no, kunwari Sacred Heart. Abstinence and fasting are to be observed on Ash Wednesday and Good Friday, 'no. 'Yan lang talaga yung clear na clear, 'no. Pero lahat ng Biyernes we are encouraged to observe it. The law of abstinence binds those who have completed their 14th year. The law of fasting binds those who have attained their majority until the beginning of their 60th year. So majority sa Pilipinas is 18. Pastors of souls and parents are to ensure that even those who by reason of their age are not bound by the law of fasting and abstinence are taught the true meaning of penance. Ayun, bakit naging gano'n ang reaction ng pari dun nung ano mo Sel na, okey lang 'yan." I mean, bakit hindi niya "Ay, alam mo dapat mag-ano ka, pero sige pagbibigyan kita kasi 'yan lang ang ano mo. So, pero ang kailangan mo yung penance kailangan mo." 'Di ba puwede mo niyang i-ano 'yan, eh, bakit sinabi niya na, "Okey lang 'yan." Parang walang kuwenta lang na, "Tradisyon lang naman 'yan yun pang problema, "Tradisyon lang naman 'yan." 'No? Pero para sa simbahan, para sa pananampalataya tradition is very important, eh. And lastly, a conference of bishop can determine more precisely the observance of fast and abstinence as well as substitute other forms of penance, especially works of charity and exercises of piety in whole or in part for abstinence and fast. No? Ang pinapunto dito is that these things na it seems hindi sila celebratory. These things are important. Kaya nga nandiyan yan sa batas ng simbahan, eh. Hindi dahil sa, "Okey lang yan, mahal ka naman ng Diyos," 'no? Oo, mahal ka ng Diyos, pero binibigay rin yan sa'yo ng Panginoon at ng simbahan as a chance, 'no? As a chance to really celebrate in the truest sense of the word, Lent, 'no? How do we celebrate Lent? Hindi lang party-party, masaya tayo. We celebrate Lent by accepting our condition as sinners and our need of God's grace and mercy. No? Without that, eh, hindi yun Lent. Ano lang yun, checklist lang yun ng ng liturgical calendar, no? So, what I am saying now, going back to the topic at hand, maybe yung right term ay hindi celebrate at hindi rin observance. Maybe we have to search for a middle term, 'no, na magsasaklaw dun sa dalawa yun, na you observe the disciplines of Lent, yes. You also celebrate because Lent is a preparation to the greatest mystery of Christianity, which is the Paschal mystery, pero without overemphasizing the one or the other. Ano bang maiaano mo Sel na term? Well, before that, thank you, Father. Kasi may gano'n pala, yun pala yung provisions ng canon law, 'no, which is the governing, laws of the church. Sana mas marami pang avenues wherein napapakinggan ito, 'no, kahit ng mga lay faithful para mas mag-enrich din yung buhay pananampalataya. Pero before I give my well, secondary and tertiary reflection. Secondary reflection dun sa sinasabi mo sa celebration. It's not more of a critique pa, but rather an observation. Observation notes. Again, without casting aspersions to um, the intellectual tradition, the current intellectual tradition of the church, with the scholars and with the pastors, the priests, and our bishops. Ang isang nakikita ko na observable na nangyayari, 'no, ever since we began to
instill yung celebratory tone of how the liturgical life should be, presented 'no or maintained in a way, kaya nga celebrated. Um, Nagfo-focus tayo dun sa collectivity natin, eh, sa ecclesial nature na tayo ay isang community, 'no? Kaya even in the sermons, eh, we always hear na, "Tayo, kaya po tayo mga kapatid, tayo, dapat po tayo lagi po tayong ganito kasi tayo po ay ganito at tayo ay" et cetera. I hope you're getting me 'no? Yun ang ibig ko sabihin. Pero yung observance kasi 'no, versus celebration 'no. Serve observe Observance is personal 'no. O kahit tayo ay isang malaking collective 'no, yung way by which I observe something 'no, yung perspective mo, eh, 'di ba? Iba sa perspective nung nandun sa katapat mo 'no. So ako bilang laiko, bilang lalaki, bilang anak o bilang tatay, bilang asawa, iba yung degree, iba yung nature, iba yung impact ng observance ng isang bagay. Observance and observation and perception 'no. So it has more personal tone, which is actually capturing yung essence 'no, yung nature ng Lent. Kasi isang indestructible na aspeto ng Lenten discipline ay self-denial. Hindi ka puwedeng mag-preach o mag-promote ng self-denial sa isang collective. Kasi anong ide-deny nila? Anong ide-deny ng isang collective? Yung pagiging collective nila, yung pagiging church nila, hindi na puwedeng ano yun. Hope hope I'm making sense. Pero yun ang ibig kong sabihin, na masyadong dahil nga ano 'no, yung revolution 'di ba, sexual revolution tapos yung modernism 'no, yung modernity 'no. Nagkaroon ng hyper, sensationalization ng ego 'no, sa contemporary milieu. To the point na theology and the succeeding philosophies have to subdue the ego. Ang isang masamang impact nun, na-vilify naman ngayon ng ego, na sobrang sama na ngayon ng ego 'no, na suspicious na tayo sa lahat ng mga gawaing quote and quote personal na. Kaya nga even sa panalangin ng bayan 'no, merong nag-correct niyan sa Tagalog 'no. Eto we're only talking about, semantics and linguistics, sabi niya, ah, "Tumahimik tayo sandali at ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan." Mali daw yun. So kinorek yun. Tanggalin yung pansariling kahilingan, palitan ng, "Tumahimik po tayo sumandali at ipanalangin natin ang ating mga natatanging kahilingan." Magkaiba ng natura yon. Pero meron kang political na gustong iparating dun 'no, na yung pansarili ay equals to makasarili, pero hindi 'no. Yung sarili, the self may aspeto pa rin yung self, hindi puwedeng puro collective, hindi tayo puro celebrate. Kasi yung ide-deny mo is yung self mo, eh. So it has to be personal. That's my secondary reflection or my tertiary reflection since isang oras na. So ito yung aking recommendation pero ikaw na tumapos nung kuwentuhan natin ngayong episode. The challenge na sinabi mo, pino-post mong challenge, paano ma-me-merge in a way, harmoniously hopefully, yung celebration and observance. Ang aking nasa isip ay takbuhin ang Kwaresma, to run na, Lent. It might sound outrageous or stupid to many of you, pero hear me out. By run, I'm talking about how Saint Paul would describe it na na itong Lent ay hindi siya race 'no, but rather it's a marathon. So your own pace, so it's personal.
The moment we began, the as we begin Ash Wednesday, 'no, as we begin Lent in Ash Wednesday, tomorrow, it's Lent, Thursday after Ash Wednesday. Yung magkaroon ka ng awareness na it's Thursday after Ash Wednesday, it's Friday after Ash Wednesday, it's Saturday after Ash Wednesday, it's first Sunday of Lent, it's the Monday in the first week of Lent. Dahan-dahan, conscious, conscious na every day for 40 days, we are inside Lent. So everything we do, we think of, everything we plan of, everything, it has to be affected by the season we are in. So that even the very act of um, depriving myself, for example, of meat, no, hindi na siya superficial na, kasi Friday ng Lent, but rather, thank you Jesus for your sacrifice, and I know it's not much, but may my sacrifice in a way make me understand a little of what you did for me. And if it might help others who are suffering, let me unite my discomfort to those who are truly suffering, who are in pain, yung mga may sakit, nasa bilangguan, yung mga estranghero, yung mga biktima ng karahasan at kahirapan, yung mga pumanaw na walang hustisya. All of these things, eh. Kasi nga sinasabi nga ni Saint Paul of the Cross, "The passion of Christ continues even until now." No? Tayo ang nagko-contribute sa patuloy na paghihirap ni Kristo o tayo ay somehow tumutulong para i-alleviate yung paghihirap niya. Yun yung memoria passionis, yun ang nawawala, eh. Yun ang nature ng Lent, memoria passionis. 'No, na tayo sariwain natin lagi ang pagkamatay ni Kristo. Hindi tayo anti-resurrection, but rather we are thankful, we are grateful of that ultimate sign of God's love which is manifested on the cross, sa krus ni Jesus, 'no? Kaya nga yung sinasabi, 'di ba sinabi ni San Pablo sa mga sulat niya na, "The empty tomb is the power of God and the wisdom of God." Hindi, it's the cross. What the Jews consider as a scandal and foolishness to the Greeks, but for us who believe or who are being saved, it is the power of God and the wisdom of God. That's the cross of Christ. So yun yung ano, sa'kin takbuhin. Bakit? Kasi at the end 'no, may isang napakagandang ano, eh, na may isang napakagandang Lenten hymn, eh, 'di ba? Abide with us that through this life of suffering and of pain, an Easter of unending joy, we may at last attain. So, takbuhin lang natin, dahan-dahan at your own pace. Hindi mo kailangang magmadali, hindi mo kailangang ikumpara yung journey mo sa iba, hindi nakakita ka na nagsisilis, hindi applicable sa'yo yung silis, wag mo isuot. Pero sa'yo applicable sa tingin mo, nakakatulong ka ma-focus, magdasal na nababawasan yung urges mo sa mag-give in sa temptation, eh, di applicable sa'yo basta may prudent na counseling and guidance ka ng spiritual director mo, go for it, 'no. Pero wag maging dismissive at wag din maging scrupulous, but rather takbuhin mo siya na may guidance, na everyday na yung personal dito hindi ako ang control. But rather, personal siya in the sense na you are constantly aware na every encounter, every moment during this Lenten journey, it's an avenue or opportunity for self-denial. Nakakita ka ng isang malaking buong tsuks-tubong and you remember it's Friday, na deliberate ano, sabihin mo lang na, "Sige lang, okey na ako, bukas na ako kakain." 'Di ba? So it's something that ano, ayun, sa iba sasabihin sa psychology, it's delaying gratification. Sure, call it whatever you want, pero if you are constantly aware, conscious ka na you are inside 'no, the Lenten marathon, 'di ba? Ang dulo nun yung celebration, eh, Easter. So, sige lang, 'di ba, personal, observe, at the same time, take it as a marathon, then dahan-dahan.
until makita mo yung finish line. The finish line is always Easter. Hindi siya magtatapos lagi sa ano, sa Calvary. It's always Easter. That's why it's part of the ano, of our devotion also to the Passion of Christ. It will never end on the tomb, no? But rather it will always end up on the empty tomb, which is the power, the power of the resurrection. And in a way, no, yung celebratory tone din nun, it's not only uh mental gymnastics, but rather something in us changes every time we enter the 40 days properly. So some of us will lose weight, pero some of us will also gain mental clarity. Pero ang pinakaimportante dun, you run, tinakbo mo. And sabi nga ni San Pablo kay Timoteo, tinakbo mo yung tatakbuhin mo, tinapos mo yung takbuhan, pero you kept the faith, 'di ba? So para sa akin ang suggestion ko diyan, 'no, ay, ah, to run, takbuhin ang Lent. Yun, and yun na rin ang closing ko. So, that's for my tertiary reflection. Yeah, we are proposing this term na medyo kakaibang pakinggan 'no, to run Lent o takbuhin ang Kwaresma. Hindi dahil minamadali natin 'no, dumating sa Semana Santa o sa Easter Sunday 'no. Rather because of the psychology of running. Ito maunawaan ninyo 'to kung kayo ay nagpupunta sa mga marathon, 'di ba? Marami tayong mga kaibigan na ano, eh, pagtapos ng mga breakup, wala ng mga ano, matagal na mga Ah, single life nasa mag-marathon. running era na sila, eh, kasi mga Oo, 'di ba? mga may Strava na. O kaya yung mga ano, oo, mga, natrentahin ka na ganyan, o ay ano na, 'di ba, marathon mage-gets niyo. Kasi when you run when you run, especially yung mga fun run, yung mga marathon na, hindi ka naman talaga kasi professional, so hindi mo kailangang ikaw yung, maging number one, ikaw munang makapag-finish. When you run, you are hyper aware of everything around you, of the road that you are running. But at the same time, you are hyper aware of the finish line, the destiny, no? So, the same sa Lent, no? When you run Lent, you are hyper aware of that finish line. That is the Paschal mystery, the cross and the resurrection of Christ. But also, you are hyper aware of what's happening right here, right now, no? Yung disciplines ng Lent. Kasi gano'n, eh, running din, eh. Running is not comfortable. It requires effort, it requires ano, energy. Mapapagod ka. Ikaw ay kung katulad kita na sedentary kang nilalang, eh, hahapuin ka. Kailangan mo maraming tubig along the way 'no, papawisan ka. Hindi siya graceful 'no. Karamihan ng mga tumatakbo, ng mga nagma-marathon, they are doing that because of other things like for example, health reasons o social reasons 'no, fulfillment 'no, yan din. No, we are not doing our Lenten observance for themselves 'no. Abstinence lang o kaya, ay ano lang, fasting lang for fasting sake. No, we are doing that because we are running towards the finish line 'no. And ang ganda nun nung inano ni Russell kasi napaka-biblical, eh, tama galing kay Saint Paul yun sa second letter kay Timothy. I think verses, chapter 4 ata, 7 to Well, 8 na yun. for a context naman para hindi naman ano, sulat kasi ni Paul yun dahil mamamatay na siya. Oo, Pero mamamatay na siya, eh. oo, kasi sabi niya, "Iaalay na ako pre, so, ikaw na bahala." Pero gusto ko lang malaman niyo na tinakbo ko yung tatakbuhin ko and, I kept the faith. So, anyway, Ganda pero nun. in-apply ko lang dun 'no. So, iba Hindi, pero ang perspective. ganda ng inano mo yung buong ano na yun pre, kasi sabi ng Saint Paul ano, eh, "I have finished the race, I have kept the faith." Tapos parang sabi niya after nun, "Simula ngayon, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge,
will award me doon sa araw na yon. At hindi lang sa akin, not only to me, pero sa lahat ng naghintay sa kanya, no, sa lahat ng tumakbo dito sa marathon na ito, 'no. So, it's not a marathon of competition kung sinong mauna, no. Rather, lahat ng makakarating dun sa finish line na yun who kept the faith, the crown of righteousness are awaiting them. And if we put that into the context of Lent, therefore, if Lent is a marathon and we run Lent, that crown of righteousness is what we call the Resurrection Sunday. And that is the same resurrection that awaits us as we also run towards the end of our lives, 'no? 'Yun ang ano, eh, 'yun ang beauty ng Christianity, 'yun ang joy, 'yun ang kaya siya celebration. Kasi ang Christianity yung sinasabi sa atin, no, hindi natatapos ang ano sa kamatayan, 'no? Christ is awaiting us. Namatay siya at nabuhay siyang maguli para tayo rin ay mabuhay na maguli. So, naghihintay siya doon sa dulo ng finish line to give us that crown, that award because we have kept the faith, 'no? So, in this season of Lent, hopefully, 'no, we both observe the disciplines of Lent and also celebrate the reason for the season, 'no? And that is Christ on the cross, the same Christ who rose again, 'no? The same Christ who is waiting for us to give us that crown of righteousness. So we run towards Him, 'no? Parang mga bata na 'pag nakita yung kanilang parents, 'no, after galing ng trabaho yung mga parents nila, kanilang tatay, yung kanilang nanay, tatakbo sila papunta doon sa kanilang mga magulang. Gano'n din tayo, 'no? Tumatakbo tayo patungo doon sa krus, 'no? Sa krus ng kaluwalhatian ni Kristo. Para rin tayong si ano, si Saint John. Remember, nung pinuntahan nila yung tomb, sila ni Saint Peter, nakita nilang bukas, tinakbo niya, 'di ba? Tinakbo niya yung empty tomb para makita niya kung anong mayroon doon. Gano'n din tayo. Tatakbuhin natin hindi dahil minamadali natin, hindi dahil sa gusto na nating matapos, dahil ayaw natin sa sacrifices, no. Sacrifices are important, sacrifices are part of that running. Pero tumatakbo tayo because someone awaits us at the finish line, 'no? So, 'yan ang aming, weird na take at on the proper doing of Lent, na hindi lang siya mere observance, neither is it just mere celebration without sacrifices. But rather, it's a running, 'no? Now, of course, you are welcome kung kayo ay merong violent reaction. So, meron kayong mga iba pang idea, please comment diyan sa social media, sa Spotify kayo nakikinig for example, o sa website, 'no, sa tamangusapanpod.com. Or sa inyo sa ano, social media, anong mga ano ninyo o kaya sa email sa tamangusapanpodcast@gmail.com, 'no? Anong opinion ninyo dito? Or baka may gusto pa kayong pag-usapan. Alam niyo naman tayo dito lahat pinag-uusapan natin politika, filosofiya, teolohiya, kasaysayan, 'no? Economics lang di namin mapag-usapan ni Russell kasi hindi kami ano, hindi kami, competent dun. Pero tell Pero mga us, bro 'no? kami. Tsaka mga bro kami, oo, sa lahat ng hindi ako lang yung sa lahat ng sentido, si Russell ay ano, iba. So, um, comment and again, if you find this episode, 'no, na nakatulong sa inyo, interesting as your background noise, yung mga rants namin, please, don't forget to like, subscribe, and share this to anyone, to your friends, to your family who might find this also as interesting as you have found it. So, yun lang. And I think, nag-closing na si Russell. So, yun na rin ang closing ko. Kaya po, hanggang sa susunod nating episode. Ang susunod nating episode ay cambio naman tayo. Usapan tayong kasaysayan, 'no? Isang kasaysayang importante sa kasaysayan ng Pilipinas, 'no? Dahil February 25 ang labas ng next episode natin.
at alam ninyo kung anong sine-celebrate natin 'pag February 25. Let us go back to the history of EDSA. So, muli, ito po si Lennon Ito naman si Russell, at ito ang Tamang Usapan. usapang may tama. Bye-bye.